Kapag tahimik ang puso sa loob ng kasal. Minsan, hindi sigawan ang sumisira sa isang relasyon. Minsan, katahimikan. Magkasama sa isang bahay. Nagkikita araw-araw. Ngunit unti-unting nagiging estranghero sa isa't isa. Ganito ang nangyari kay Rhea. May maayos na pamilya, may katatagan, ngunit sa kabila ng lahat, may lungkot na walang nakakakita. Maraming mag-asawa ang dumaraan sa ganitong sitwasyon. Hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil unti-unti nang napapalitan ng abala, pagod, at mga alalahanin sa buhay ang dating oras na inilalaan para sa isa't isa. Ang totoo, ang kasal ay hindi lamang nabubuhay sa mga alaala ng nakaraan. Kailangan itong alagaan araw-araw. Sinasabi ng Biblia, mga asawa, ibigin niyo ang inyong mga asawa. Ephesians chapter 5 verse 25. Ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin. Ito ay isang desisyon. Isang pagpiling magmahal kahit abala. Isang pagpiling makinig kahit pagod. Isang pagpiling manatiling malapit kahit tila lumalamig na ang samahan. Kung pakiramdam mo ay may distansya na sa inyong relasyon, huwag mawalan ng pag-asa. Ang mabuting balita ay may paraan upang maibalik ang sigla at pagkakalapit sa loob ng pagsasama. Ngunit hindi ito nagsisimula sa pagsisi sa isa't isa. Nagsisimula ito sa pagpapakumbaba at paglapit sa Diyos. Kung nais nating maibalik ang init ng samahan, kailangan muna nating matutong magpatawad. Walang perpektong asawa. Lahat ay nagkakamali at nakakasakit. Kaya't mahalagang piliin ang pagpapatawad kaysa sama ng loob. Magmagandahang loob kayo sa isa't isa, mahabagin, at magpatawaran kayo sa isa't isa, kung paanong pinatawad din kayo ng Diyos kay Kristo. Ephesians chapter 4 verse 32. Kasunod ng pagpapatawad ay ang pagpiling magmahal sa paraang itinuturo ng Diyos. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabatay sa nararamdaman lamang kundi sa katapatan at sakripisyo. Ang pag-ibig ay matyaga at mabait. Hindi ito naiinggit, hindi nagyayabang, at hindi mapagmataas. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Mahalaga rin ang muling pagbubukas ng komunikasyon. Magsimula sa isang pag-uusap. Isang taimtim na panalangin. Isang simpleng oras na inilaan para sa isa't isa. Kapag magkasamang lumalapit sa Diyos ang mag-asawa, mas nagiging matatag ang kanilang relasyon. Kung ang dalawa sa inyo sa lupa ay magkakasundo tungkol sa anumang kanilang hihingin, ito ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Matthew chapter 18 verse 19. Higit sa lahat, kailangang hayaang si Kristo ang maging sentro ng tahanan. Maraming relasyon ang sinusubukang ayusin gamit lamang ang sariling karunungan, ngunit ang tunay na katatagan ay matatagpuan lamang kapag ang Diyos ang pundasyon ng pagsasama. Maliban na itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan ang pagpapagal ng mga nagtayo nito. Psalm chapter 127 verse 1. Dahil ang mga pusong lumalapit sa Diyos ay natututong muling lumapit sa isa't isa. Ang pag-ibig na isinuko sa Diyos ay kayang buhayin ang mga relasyong tila nawawalan na ng sigla. Sa huli, ang paghilom ng isang nasirang relasyon ay hindi nangyayari sa isang gabi lamang. Ngunit kapag may pagpapatawad, pagpapakumbaba, panalangin, at pagsunod sa Diyos, may pag-asa pa ring maibalik ang dating init ng samahan. Huwag hayaang manaig ang distansya. Piliin ang pag-ibig. Piliin ang pagpapatawad. Piliin ang isa't isa. At higit sa lahat, piliin ang Diyos bilang sentro ng inyong pagsasama. Tandaan ang sinasabi ng kasulatan. Ang lubid na may tatlong hibla ay hindi madaling mapatid. Ecclesiastes chapter 4 verse 12. Kapag ang mag-asawa at ang Diyos ang magkakasamang nagbubuklod sa relasyon, ang kasal ay nagiging mas matatag, mas malalim, at mas matibay laban sa anumang pagsubok ng buhay.